Iligal umano ang ginawang pagdakip at pag-aresto ng Amerika kay Venezuelan President Nicolas Maduro sa kabila ng pagkakadawit nito sa iligal na droga. Panawagan ng isang dating National Security Advisor, kailangan manindigan ng Pilipinas laban sa pag-atakeng ginawa ng Trump administration. Ang kanyang pahayag alamin sa ulat ni Kyle Bulyas. Labag sa international law ang ginawang pag-aresto ng Estados Unidos sa Pangulo ng bansang Venezuela. Ayon kay Dr. Clarita Carlos, dating National Security Advisor ng Marcos administration, walang anumang batas ang nagsasabing may karapatan ng US government na hulihin at dalhin sa Amerika si President Nicolas Maduro at ang asawa nitong si Cilia Flores. Paliwanag ni Carlos, hindi sapat na basehan ang kasong ibinabato kay Maduro na narco-terrorism at drug trafficking. Paano nyo ma-enforce yun sa ibang territory? Yung husgado nila, mag-enforce lang dun sa kanilang teritoryo. At saka kung yung sinasabi nila na narco-leader ito, ito yung nagpapadala ng mga bawal na gamot sa Amerika, mas masahol yung Colombia kung titignan natin ang mga datos, no? So alam natin na yun ang rason kung bakit ganito ang ginawa. Sabi pa ni Carlos, may kakayahan naman ng US Congress upang awatin si President Donald Trump sa kanyang mga aksyon. Pero kinuwestiyon din ni Carlos ang papel ng United Nations sa sigalot sa pagitan ng US at Venezuela, gayong wala namang aniyang nagawa ang UN para pigilan ang paglusob ng Amerika sa bansang Iraq noong 2003. Samantala, pinanarin ni Carlos ang inilabas na pahayag ng Department of Foreign Affairs. May tuturing nga niyang pilay ang statement sa kabila ng matinding pagkondena ng maraming bansa sa ginawa ng Trump administration. Sabi ni Carlos, posibleng dahil ito sa umiiral na foreign policy ng Pilipinas at Amerika. Dahil dito, sinabi ni Carlos na kailangan maglabas ng mas matapang na pahayag ang Pilipinas sa nangyaring pag-atake ng US sa Venezuela. Siguro kung ayaw nilang gamitin yung verb na condemn, sabihin nila is deeply concerned about a clear violation of international law. Kasi whatever it kahit saan maganggulo tignan, it's a violation of international law. Na lang tayo, maglabo-labo na lang tayo. Paano kung walang international law? Paano kung walang regulatory framework ang 200 or so states ng buong planeta? Diba? Paano yan? So kanya-kanya na lang kanya-kanya na lang patakaran. Paano yun? Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.